Pero kami po nasa pag-depend sa inyo. Kaya lang dahil nga po may mga times din na nagko-comment din kami sa inyo. Halimbawa yung tungkol sa impeachment, sabi na ba't ang tagal nito? Parang naduwag na yung ang gagaling nung ginawang investigation sana Sabi suportado ng tao, ang taas nga ng survey in support sa Quadcom. Sabi ko ba't ngayon parang parang hindi na desisyonado. So honest opinion po yun. Yun po yung gusto naming ipakita na kami, yung vlogging na totoong expression ng opinion. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naging mainit ngayon ang balita dahil sa wakas na impeach na po si Sara Duterte. Halos inabot ng mahigit 153 na congressman at congresswoman ang nagpirma para ma-impeach itong si Sara Duterte. Anyway, bago ito nangyari, naglalaro pa rin sa isip namin kung meron bang kinalaman dito itong pagbanggit ni Attorney Enzo Recto sa hearing doon sa TRICOM. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po tila merong nangyaring coincident. Dahil po, bago ang naganap na impeachment kay Sara ng February 5, nabanggit ito ni Attorney Enzo sa Kamara. Hinggil sa impeachment ni Sara ng February 4 sa TRICOM, dito kinuwento ni Attorney na minsan daw ay nakakapagkomento rin siya laban sa Quadcom. Na kung bakit daw masigasig silang kalkalin ang korupsyon ni Sara, pero hindi naman interesado sa impeachment nito. Napaisip-isip kami mga kabunyog, posible bang nag-trigger itong sinabi ni Attorney Enzo sa desisyon ng Kamara kay Sara? Siguro or pwede din na hindi. Or posible din na na-pressure itong mga kongresista na i-impeach si Sara dahil sa patuloy na panawagan ng mga nag-rally, yung mga vloggers at yung mga nag-rally noong Enero 31, baka sila ang dahilan. Anyway, ito po panoorin po natin itong sinabi ni Attorney. Attorney Ricky, would you want to react on that, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Honorable Congressman Abante. Ako po kasi, never po akong nagmumura, never po akong nambabastos. Sa 9,000 vlogs ko, videos ko, wala po akong minura, wala po akong binastos. Pantanong ko ganito, kayong dalawa vlogger kayo, di ba? Kayong dalawa vlogger kayo, di ba? So, nabanggit mo kanina, Attorney Ricky, na yung bang may mga bayaran na vlogger, naniniwala ba kayo ron? Merong mga vlogger na bayaran. Dahil ang intention nila na sila ay magkalat ng fake news, sapagat binayaran sila. Mr. Chair, Honorable Congressman Benny Abante, sabi ko po kanina, yung mga vloggers na maraming views, maraming engagement, malaki na po ang monetization niyan sa social media. Hindi po sila naghihintay na ng bayad. Ang isa pa nga po pala to sa gusto kong i-share sa honorable members ng committee nito, ang kailangan parusahan yung nag-co-coordinate ng mga yan. Kasi mayroong mga taong nasa likod niyan. Pero Attorney Ricky, hindi natin nakikita yung hindi alam o nakikita yung nasa likod niyan eh. Yun na nga din. Oo, yun ang mahirap doon. Ang binabagit mo sa amin, Mr. Chair, yung imposibleng mangyari. Kapag hindi namin nakikita yung nasa likod niyan eh. Okay? So, ibig sabihin, yung nakikita namin, ang bibigyan namin ng ano yan. Sabi ni Miss Malu, na dapat kami mag-react dyan. Anong reaction ang dapat gawin? Dapat ba namin i-complain yan sa CICC o magdemanda kami diretso para malaman nila ang ginagawa nila ay masama? Mr. Chair, ako po, agree po ako sa sinabi ni Mama Lu Tikia. Kailangan po ninyong sagutin yung mga issues na inaano sa inyo, na nire-raise. Pero kung talaga namang malicious, talagang kasuhan nyo po. Kasi yan po naman ang nasa batas natin. Kaya lang nga po, ang sinasabi ko kanina, based on jurisprudence, kaya lang pag kayo po yung nagkaso, magpuprove talaga kayo ng actual malice. Hindi tulad sa private, kasi presumed ka agad yung malice. Hindi mahirap yung mag-prove, Mr. Chair, sapagkat may mga pictures eh.
may mga pictures, may mga salita. Yun, ebidensya na yun eh. Ang Yes, problema lang yan, malaking pera gagamitin mo dyan. Yes po, Mr. That's it. At ang sabi ni Ms. Malu, hindi na kami kinakailangan gumamit pa ng, for example, or media reporter o a vlogger to attack, no? Ganun din ba ang paniwala mo dyan? Yes po, Mr. Chair. In fact, ako po, kami dito na mga nanditong vloggers, kami ang nagtatanggol sa inyo sa Quadcom. Sa kasab dito sa nung binuotong Tricom. Salamat po, salamat po. Marami po kaming nakakalaban na mga vloggers. Actually nga, kung dumating lang sila dito, siguro nagkaharap-harap kami. Pero kami po, nasa pag-depend sa inyo. Kaya lang, dahil nga po, may mga times din na nagko-comment din kami sa inyo. Halimbawa, yung tungkol sa impeachment, sabi na, ba't ang tagal nito? Parang naduwag na yung ang gagaling nung ginawang investigation sana eh. Sabi, suportado ng tao, ang taas nga ng survey in support sa Quadcom. Sabi ko, ba't ngayon parang hindi na desisyonado? So, honest opinion po yun. Yun po yung gusto naming ipakita na kami, yung vlogging na totoong expression ng opinion. Maraming salamat sa inyong suporta, no? At sana suportahan niyo pa kami. Yes po, Mr. Chair. Hindi ba? Sapagkat nagiging malinaw ang ginagawa ninyo laban dun sa mga talagang Yan mga kabunyog, narinig po natin yung sinabi ni Attorney Enzo Recto hinggil sa impeachment kay Sara. Dahil po mga kabunyog, kung maaalala po natin, ang opinyon noon ng mga kongresista ay malamig sa impeachment kay Sara at tila wala silang interes dito. Naisip-isip namin, baka nga na-trigger na ang Kamara na ituloy na ang impeachment dahil na real talk ito ni Attorney Enzo dahil mismong mga taga-Quadcom ang sinabihan nito ni Attorney. At siguro napagtanto nila na tama yung sinabi niya na dapat ituloy ang impeachment dahil madami na silang inilabas na ebidensya laban kay Sara at nakakahiya naman sa taong bayan kung hindi nila ito ituloy, diba? Pero mga kabunyog, lilinawin lang namin. Ito ay amin lamang na conclusion, posibleng totoo or posibleng hindi. Pero magkagayon man, nagkaroon din ng kaunting tulong yung sinabi ni Attorney Enzo sa Kamara hinggil sa impeachment. Para ma-realize nila na dapat itong ituloy, diba? Anyway, may iba po tayo ng topic. Ito na po mga kabunyog, sure na, impeach na po si Sara. Ito po ang ebidensya mga kabunyog. Reference of business. Additional reference of business. Verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano, SBD Gary Alejano et al., and endorsed by Representative Percival B. Sendanya of the Akbayan Party List on December 2, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colomares, et al., and endorsed by Representatives Franz De Castro of the ACT Teacher Party List, Representative Arlene D. Brosas of the Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel A. Manuel of the Kabataan Party List on December 4, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024.
Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, today as provided for in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least one-third of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is one-third of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, one-third of the total number of members of the House is 102. The Secretary General has responded to the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao,
isa ang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog